Balita naman po sa mga lalawigan, binisita ulit ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Bicol Region na napuruhan ng Bagyong Christine. Kabilang sa pinuntahan ng Pangulo ang mga evacuation center gaya ng Fuerte Camsur Sports Complex sa Bayan ng Pili. Binisita rin niya ang Ibalong Centrum for Recreation sa lungsod naman ng Legazpi sa Albay. Naglaan naman ng 100 milyong piso ang Office of the President para sa 10,000 magsasaka na apektado ng bagyo. Sa talumpati ng Pangulo, iginiit niya ang kahalagahan ng matibay na infrastruktura laban sa matinding pagbaha. Dapat daw na iakma sa nagbabagong klima ang pagtatayo ng mga proyekto para masigurong tatagal ang mga ito at hindi masasayang lang. Ay nako po, sinabi nyo. Samantala po naman patay sa pananambang ang dating radio broadcaster sa New Corella, Davao del Norte. Wala na pong buhay ang biktimang si Christopher Recto nang madatnan ng mga otoridad sa tabi ng kanyang minamanehong tricycle. At ayon sa investigasyon, pauwi na ang biktima noong linggo ng gabi ng tambangan ng gunman. 5 tama ng bala ang kanyang tinamo. Ilan sa mga sinasabing posibleng motibo sa krimen ay ang galit o away personal, paghihiganti o di kaya'y crime of passion. Meron daw po namang lead ang mga pulis kung sino ang may gawa ng krimen. Patay ang senior citizen matapos makuryente sa Villaba, Leyte. Base po sa investigasyon, nakuryente ang 70 taong gulang na biktima nang mapadaan siya sa bakod ng kanyang kapitbahay. Ayon sa may-ari, nilagyan niya ito ng kuryente dahil lagi itong nananakawan ng manok. Ayon sa mga pulis, hindi tama na maglagay ng kuryente sa bakod ng bahay lalo na kung dinadaanan ito. Dahil dyan, sasampahan ng kaukulang reklamo ang may-ari ng bakod. Napagtala po naman ng 10 volcanic earthquake sa Bulkang Canlaon sa Negros Island. At ayon sa PHIVOLCS, nagbuga rin na ang bulkan ng higit 2,000 tonelada po ng sulfur dioxide. Pinag-iingat ng mga otoridad ang mga residente sa ashfall sa mga lugar po sa hilagat silangang bahagi ng bulkan. Natili po naman sa alert level 2 ang bulkan dahil po sa mataas na aktibidad nito. Kaya pinagbabawal pa rin ngayon ang pagpasok sa 4-kilometer danger zone ng Mount Canlaon. Kumalat ang nasa 11,000 tonelada ng uling sa San Salvador Marine Sanctuary sa Masinloc, Zambales. Nagmula ang mga uling sa isang sumadsad na barge 2 linggo nang nakararaan. Nataon na nakararanas noon ng masamang panahon kaya natangayang marami sa mga uling hanggang sa dalampasigan. Nanawagan naman ng mga residente na malinis na ang uling dahil napipinsala ng yamang dagat at kabuhayan sa kanilang lugar. May ilang ahensya at non-government organization ang nagtutulungan sa paglilinis ngayon. Ayan, ano ho yan? Coal. Matindi rin po yan mga kapatid. Ang epekto po sa ating karagatan.